Hello, Frowalos. Mabuhay. This is Kaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo tama ngayon ng bonggang-bongga, Mr. RJ Ignacio, the legendary vlogger sa Philippine Pageantry. Kamusta, RJ? Eto, okey naman. Kinakabahan ako sa internet connection mo kasi kanina tinitingnan ko parang hindi ka nagsasalita. Parang delay. So sana mairaos 'tong video. Yes, at syempre, oo, sana mairaos natin 'tong video na 'to kasi nga medyo hindi okey yung signal dito at saka yung panahon na hindi talaga kasi si Bagyo ay talagang nagpaparamdam, sobrang lakas talaga ng hangin din at saka ulan kanina. Mabuti nga ngayong gabi medyo okey-okey na. So, parang last day din ng kung pag-uusapan ang Miss Grand with RJ Ignacio kasi siyempre lilipat na tayo sa Miss Universe. So bago muna tayo lumipat sa Miss Universe, RJ, kumusta naman sa'yo ang Miss Grand etong taon? Palagay mo na ibalik ba ng Miss Grand Organization ang relationship nila sa fans dito sa Pilipinas? Actually, ito yung pinakamagandang edition talaga ng Miss Grand International. Kasi aside dun sa production, parang nagkaroon talaga ng bridge ulit ang Philippines and ang Miss Grand International because of CJ Opiasta. And of course, malaki din part ng ating mga supporters kasi talagang nag-behave talaga sila, no? Kasi alam naman natin si Uncle ng Wat, kapag binabash mo yan, talagang bubuelta talaga yan, di ba? Pero because sa behavior din ng mga Pinoy na ipinakita, ayan ang ganda. Ang ganda ng kaya naging maganda lahat actually. So next year sobrang excited ko, sa Miss Grand International and also sa Miss Grand Philippines kasi last time nakikita natin pagewang-gewang na ang Miss Grand Philippines 'no, kasi nung una talagang alog-alog talaga yung MOA, pangalawa naman sobrang konting candidates ang sumali. So hopefully this, next year, ayan na magsisimula na ang bagong era ng Philippines at Miss Grand International 'no, gano'n. Yes, at saka I'm so excited na rin. Ang dami ng wishlist kung sino ang pupuwede, sino ang sasalang. Kaya grabe. Ngayon yung ating pag-uusapan. Ako, nagbigay na ako na, ah, ano ba yun? Yung lumebel kay CJ Opiasa. Hindi lang basta lumebel, yung angatan yung performance, pero mahirap. Mahirap makita dito yan sa Pilipinas kasi iba yung level na meron si CJ Opiasa. So ngayon, magbibigay ka ng wishlist, magbibigay ako ng name at kung anong masasabi mo kung pwede nga ba sa Miss Grand or hindi or ano pa ang mga aspeto na kailangan niyang gawin para maging pasok sa banga sa Miss Grand International. From Miss Universe Philippines, Miss Universe Philippines 2019, Gazini Ganados. Ayun, for kasi naganatan siyempre yes na yes, pero siyempre ano yun natin kung gusto pa ba niya at saka siyempre dito sa Pilipinas, pagka nanggaling ka na sa Miss Universe parang kota ka na, hindi ka na lilipat na ibang pageant. Pero kung sige kung iko-consider niya sumali sa Miss Grand International kung kaya pa ng age, yun tapos siyempre yung kung nasa battle form pa rin siya, 'di ba? Kasi recently nakikita natin si Gasini medyo hindi na kagaya ng 2019, may laman-laman na. So yun, for Gasini, yes na yes talaga kasi ang mukha niyang pang Miss Universe sa Trump era. So hindi mo talaga made-deny yung tsaka yung stage presence. So sana 'di ba i-consider, kaso I don't think Yes. so. Yung ang hindi natin sure dito kung kaya ba niyang kung kung sasali ba talaga siya uli o kung kakayanin pa talaga niya na Mm. sumali uli because dahil doon. Sa age siguro pwede pa kasi hanggang 29 pa namang Miss Grand, 28 pa lang ngayon si Gazini. So baka pwede pa lang naman, oh, di ba? Hmm. So, pwede kung gugustuhin niya. Next, Miss Chelsea Fernandez. Ayan, gustong-gusto ko talaga yung sumali ng Miss Grand International, si Chelsea Fernandez. Ang mukha niya talagang Asian, talagang halimaw talaga yan sa stage and way back year 2022,
dalawa sila nung ano, bet ni uncle nun, si Chelsea at saka si Roberta Tamundong. Tapos si Chelsea kasi, for the kanyang character naman, medyo ano, immature, pero okey naman yun kasi mabait naman yan. So, yung ipinakita ni CJ na sa edition na 'to, puwedeng-puwedeng, gawin talaga ni Chelsea Fernandez. Tapos ano pa ba, iko-consider natin, ayun, pageant veteran, tapos puwede mo na pabayaan din sa Miss Grand International, ayun. Delay. Kung sabagay, 'di ba, na-cover ko na before si Chelsea ng ayan, kung sabagay naano ko na si Chelsea before, talagang, isa yun sa mga mababait. Kasi parang nakita ko yata siya sa kung anong event. Next, talagang plakado din talaga 'pag si Chelsea Fernandez yung, ang sumalang sa Miss Grand Philippines. Next, si Miss Gabby Basiano, what do you think? Ay, pak na pak, ayan. Talagang very vocal talaga si Gabby na gusto niya sumali sa Miss Grand International. So, let's see kung next year na ba yun, kasi sabi sa'kin ni Gabby nung ano, nito lang, nung bago mag-Miss Grand Philippines sabi niya, sabi ko, "Sis, sasali ka ba Miss Grand Philippines?" Sabi niya next year na kasi hindi pa daw ready yung body niya. So, yun baka next year baka okey na yung kanyang body kasi nawala daw siya sa ano, ayun. Tas sa beauty talaga ta's matangkad, tapos ano rin yun, bakla, si Gabby Basiano, ayan. Puwedeng-puwede talaga si Gabby Basiano actually. Kaya kung magsasabay-sabay sila True, ligwakan sila. kabugera. Mm. Mahirap 'to 'pag halos magkakasabay-sabay yung mga magagaling at saka gustong magpunta sa Miss Grand International. Kasi knowing Gabby Basiano, forte din niya ang evening. Ang legs sa ng ni Miss India ay si Gabby Basiano dito sa Pilipinas. So, pas Miss Grand Philippines at naku mahirap 'to kung kung maglaban-laban sila ng bonggang-bongga, malalakas din. Next nating pag-uusapan si Miss Anita Rose Gomez. Alam mo mag-iisa lang minsan sa'min parang lahat puwede ata. Ayan, for Anita puwedeng-puwede rin talaga, tapos Pinay na Pinay ang beauty. And then alam naman natin yung kanyang physique, 'di ba? Mababaliw si Uncle diyan kasi bihira yung may ganyang napakalit na bewang 'no? And also she's from Zambales, friend niya si CJ Yes. Epiasa, and yung kanyang mga aurahan during Miss Universe Philippines talagang pasabog, and kino-consider din siya na ano, pageant veteran. So for sure alam niya din yung mga gagawin niya. So, as of now parang lahat naman nasasabi guys na talagang puwedeng-puwede. Si Anita gusto ko rin talaga 'yan si Anita, promise. Tsaka napakabait din niyan. Hindi 'yan ano, hindi tayo mawo-worry na, "Naku baka magmaldita 'to." Hindi. She's very nice, 'di ba? Ayan. Si Anita tsaka marunong din actually lahat ng aspects, even Yes. At communication skills, lahat. So, puwede, oo. mm, Kung gusto natin mm. ng show na Yes, parang at CJ saka Opiasa, yes, mm. At saka si Anita, nakausap ko yun dito sa Aqua Boracay, mukhang siya yata yung pinakamatagal kong nakausap at saka mabait na bata. Very Nagshi-share sweet. Mm. siya ng mga dapat niyang gawin at sabi niya oo, at saka mabait, mabait, sabi ko sa Miss Grand yung nakaraan. So, talagang, next, nasasalang talaga guys si Miss Anit's Grand Philippines. Talagang yun talaga yung goal niya and hopefully talagang makapag-join siya at saka makapag-train pa siya ng bonggang-bongga. Next natin pag-uusapan is Miss Celeste Cortese kasi maraming nag-wish sa kanya na sumali uli sa pang pageant at ano daw, Miss Grand. Palagay mo, pa pwede pa ba or kabog pa ba yan sa'yo? Si Celeste naman talaga kung mukha talaga ang basehan natin, talagang pasok na pasok talaga yun sa Miss Grand International. Ang kaso kasi, knowing Uncle, ano siya, ayaw niya na may mga tattoo. Si Celeste talagang kita talaga yung mga tattoo. So, baka tayo ma-El Tocuyo. And then si Celeste kasi, yung personality niya very ano, very social, alta. Kasi ito na, nakuha na natin tamang timpla because of CJ Opiasa. Gusto niya yung mga ganyan na down to earth, ganyan, makamasa.
talaga pero yung ibang aspeto, hindi. Tsaka ano, sabi nga natin Miss Universe Philippines na siya 'no, so hindi na 'yan siguro ano, lilipat pa ng ibang pageant. Tsaka hindi lang naman Miss Universe Philippines yung ano, eh, nasalihan niya, pati rin 'di ba sa Miss Earth. Kasi what if kunyari sumali siya Miss Grand Philippines, manalo siya dun ta's malot-lot na naman sa ano, sa Miss Grand. Parang hindi na maganda yung kanyang track record as a beauty queen. Talagang nalolot-lot talaga sa international stage. So yun. So, kung beauty yung usapan, wala ng pag-uusapan, gano'n. Pagka, Celeste Cortese. Yes, Geisel. Yes, ganun yung naisip ko. Pag si Celeste, wala tayong pag-uusapan kasi knowing her beauty talaga. Pero, yun din yung iniisip ko. Parang hindi siya mabibita ni Uncle kahit sobrang ganda pa niya. Tapos, yun nga, yung may tattoo talaga. Medyo nakakaloka, hindi mo Mm. to in-expect. Nicole Borromeo. Ay, ayan ang gusto ko talaga. Sinabi ko yun sa vlog ko, Geisel. Nicole Borromeo kung titignan natin siya hindi talaga siya pang Miss Grand International kasi makita natin malambot ganyan. Pero kung ire-repackage natin siya for Miss Grand International, puwedeng-puwede, Geisel. Kasi nung 2022 nung batch nila 'di ba, hindi lang naman andun si CJ, andun si Stacy, andun si Roberta, si Chelsea Fernandez, Gabby Basiano, na talagang pukpukan talaga yung laban 'no, even Karen Lori, sino ba ba isa yung si ano, I forgot her name. Basta pukpukan talaga yung time na yun, pero kita mo ang gagaling yung rumampa ng mga candidates. Pero si ano kasi, si Nicole Borromeo Mm. because her personality and yung ganda talaga. Kasi may mga magaganda naman talaga, pero 'pag sinabi Nicole Borromeo, iba talaga yung ganda niyan, effortless. Kumbaga kung, hinahanap natin Miss India, ito yon. Na kahit hindi magta-tumbling sa pasarela, yung lumabas lang gano'n, ayun may wow factor at napatunayan naman din niya yun 'di ba sa Miss International 'di ba, talagang ang layo niya nang-aabot, ayun lang. So for Nicole Borromeo, i-repackage mo lang yan tapos si CJ yung kanyang pasarela coach, baka makuha na natin yung corona na yan. Ang tanong gusto ba niya? Gano'n. Siya talaga yung gusto ko. O malay mo, magugustuhan niya 'pag maraming fans ang Mm. nagkumbinsi sa kanya ng bonggang-bongga. Go Nicole! Oh my God! Si Nicole Borromeo naman una ko siyang nakita sa Itbulaga, nanonood ako nun. Noong Hmm. 2018 or 2019 kasama na si Annabelle McDonnell, Wala winner pa. si Nicole ano dun, Borromeo. Kumbaga ano pa, hindi siya talunin, talagang panaluhin Grabe talaga. ang ganda niya talaga sa personal, mukha siyang ano, yes, wala pa siyang loose no. Runner up siya. Next, nating pag-uusapan, Stacey Gabriel. Kamusta naman siya First sa Stacey iyo sa Miss Grand? Gabriel, ang mukha ano siya, talagang pang-Miss Grand kasi 'di ba ang Miss Grand International gusto nilang mala-Miss Universe face, ganyan. Si Stacey naman kaibigay yung mukha. Kaso ano tayo, kung yung sa height dun tayo medyo alanganin talaga. Tsaka si Stacey kasi, talagang Miss Universe Philippines talaga dapat siya sumali kasi nga meron siyang tinatawag na unfinished business. Hindi kasi first runner up 'di ba, at alam naman natin kapag first runner up pagka nagta-try ulit, ayun nakukuha na, 'di ba? So, for Miss Grand, hindi siguro, Miss Universe Philippines. And I believe na mas gusto naman talaga niya ang ano, MUPH kaysa sa Grand, gano'n. Yes, delay, Hazel. Nade-delay Ayan, ka. at tsaka good luck Stacey sa susunod niyang desisyon. Malay mo 'pag maraming oo, malay mo kung maraming nag-fans na kumukuha sa kanya or maraming, next nating pag-uusapan si Beatrice Luigi Gomez, grabe ano siya, wishlist talaga siya ng mga, tao. Palagay mo puwede ba or hindi na? Kasi ang 'pag sa ibang bansa siguro parang madali lang pasalihin kapagka ano, from Miss Universe to Miss Grand. Pero 'pag sa Pilipinas parang pagka tumungtong ka na sa Miss Universe, graduate na, gano'n.
And I think hindi rin pang Miss Grand International si ano, si Bea kasi pang universe talaga yung ano, atake niya. Kasi alam naman natin si Angkol, talagang gusto-gusto talaga niya yung ano, yung as in maganda talaga. Si Bea kasi maganda siya pero yung appeal niya more on sa ano, sa ating lang Asian tapos kailangan mo makita si ano, si Bea sa personal para ma-appreciate siya. I mean makita mo ng buo, dun mo talagang makikita na napakaganda talaga ni Bea. So, talagang pang Miss Universe siya, yun. Tsaka wag na, universe na, tsaka ang layo ng narating sa Miss Universe, top Oo. 5. Yes. At saka feeling ko kasi 'pag i-join natin si Bea sa Miss Grand, parang napakalaking desisyon na mangyayari. Parang Hmm, parang ano siya, susugal siya sa desisyon na yun. So, oo. 'wag na lang Tsaka talaga hindi ng na tsaka bonggang-bongga. hindi nag-hassle kasi siyempre pagka nanalo ka ditong Miss Universe Philippines or Binibining Pilipinas Universe, talagang stop na. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap makuha yung crown na Oo. yun. Kasi minsan nga mas mahirap pa yung ating national pageant kaysa sa ano, international pageant, alam mo yun? 'Di ba? Sa Miss Universe, oh, 'di ba? Mm. Totoo 'yan. Kaya kung kami lang, Bea, 'wag na. Mas bongga ka na ano ka, top 5 ka sa Miss Universe. Next nating pag-uusapan, Krishna Gravides. Ay, ayan ayan talaga. Kaso nandun na si Christian sa ano, sa Miss World. Pero okey lang naman, Miss World naman yun, eh. Pero kung dati, pagka sinabing Miss Grand International, talagang CJ and Krishna talaga yung naiisip natin 'no. Lalo si Krishna talagang ano mula ulo hanggang paa maganda naman talaga, ang sexy. Siguro kung si Krishna ilalaban natin next kunyari kung hindi naman si Krishna yung Miss World Philippines, ilalaban natin siya kunyari next year sa Miss Grand baka makuha na natin. Isa pa mabait din niya si Krishna, nagiging halimaw si Yeah. Krishna sa stage pero pagka ano, face to face kayo kausap mo mabait naman siya. Ayun, 'di ba? Kasi iba yung ano, eh, iba yung persona ni Krishna sa stage tsaka sa personal nagiging ano siya, baby girl pagka nasa ano, kausap mo lang sa stage pero 'pag nasa stage yan, ayun lang. Eh, kaso nasa Miss World na, pero okey lang yan Miss World naman yun, eh, 'di ba? Oo, kung sabagay, yung Miss World daw gaganapin noon February. May naano akong mga eksena. So, February na daw. So, malay mo, hindi pa sila screening. Malay mo, Ay, 'pag oo nga pala malot-lot. 'no? Huwag namang malot-lot. Ay Magmi-Miss hindi, World muna. papasa pa yung corona. Magmi-Miss World muna sila. Ipapasa pa hindi pa rin puwede, Yes, papasa pa niya ipapasa yung pa corona. ay kung sabagay. Mm, hindi pa, kahit February pa wala pa din. Nakakaloka. So, hindi siya puwede this year. Oo, mga ano pa, mga 2027 or 2026 ng bonggang-bongga. So, ano Giselle? oh, Di kasi si napuputol ka. Nicole Herling Budol. Ano, hindi na, oo. Nung una 'di ba gusto naman natin siya, eh, kasi nga, ang isang element lang naman meron kasi siya yung ano, very popular. Kaso siyempre nakita naman natin may mga candidates din dito na milyon ang ano, followers like si Miss Myanmar, ganyan. Pero still hindi pa rin niya nakuha and for Nicole Budol, siguro kung ano, hindi natin siya nakilala as comedian tapos hindi siya nagkalat nung mga nakaraang pageant niya, puwede siguro pero kaso ano, eh, tsaka mahihirapan siya dito sa ano, sa Philippine setting. Siguro kung makakalipad siya, a point, pero kung makikipagbakbakan siya dito sa ano, sa Miss Grand Philippines tapos kalaban niya sila Gabby Basiano na naman, ayan, sila Chelsea Fernandez, ayun. Tsaka kung si Nicole Budol, 'di sana nung ano pa, nung batch pa ni Nikki Demora 'di ba? 'Di ba pasabog na rin Last siya year. kaso wala oo, wala talaga. So gano'n. Siguro at tsaka okey naman yung career niya sa showbiz. Dun talaga siya, gano'n. Kasi siyempre nakakatakot din kasi sabihin mo this is Miss Grand International, hawak niya yung Philippines. What if ano, nakarating sa Q&A tapos nagkalat, gano'n. Eh, yung kinakatakot ko. Yes, dun din yung kinakatakutan natin. Pero siguro Tsaka may puwede mga naman issues din siya siguro, pero not before. now. Not Oh, may mga tsaka now, pero mag-aral 'pag muna ng nag-mature na siya, mabuti ng Q&A. Ayun, 'pag nag-mature na siya, tama si RJ. Next, grabe nito, marami
sa internet net online na nagsasabing, "Maria at Tisa manalo daw pwede sa grand." Puwedeng-puwede. Alam mo, Gazel, siyempre nung una, "Ay, Atisa Manalo, ayaw naman natin diyan sa Miss Grand International." Kaso nag-Cosmo na si Atisa. So, 'di ba alam mo yung Miss International nag-Cosmo, 'di ba? What more, itong Miss Grand International na nakikipaglaban sa 5th slot sa major pageants, 'di ba? Actually, Mm. kino-consider ko na ang Miss Grand nasa ano, pang-5 na Yes, pageant, fifth pinakamalagang slot pageant, 'di talaga. ba? Actually, kung depende kasi kung pa-tenure lang, hindi Miss Grand, pero kung sabihin natin in terms of views, actually pumapangalawa siya sa Miss Universe. Actually natalo pa nga niya Miss Universe in terms of views and engagement sa social media last year, 'di ba? Ta's Yes, ngayon ang taas na naman, 16 million views. Ayun. Ano ba ba? Ano ulit yung question mo, Gazel? gusto mo ba si Atisa gusto mo bang si At gusto Charot lang, mo bang si charot Atisa lang talaga ay lumaban yung ano, yung pati ikaw ay makukumbinsi talaga na puwedeng lumaban si Atisa? charot lang, niloko lang kita, alam ko si Atisa. Kung si Atisa naman ano, gustong-gusto ko talaga siya, mananalo talaga tayo diyan. Mananalo tayo. Kaso kung gusto ba Oh, niya, grabe gano'n din yung naisip ko. After kasing manalo ni India, oo, opo, sabagay kung gusto ba ni Atisa. After kasing manalo ni India, si Atisa kaagad yung una kong naisip, puwede talaga yung batang tuka ko sa Miss Grand. Yung ano kay Atisa mm. nagko-convince na nalalaban niya ito sa Miss Grand Philippines. Malay mo naman, 'di ba? Para malay mo dito na talaga yung destiny niya para magkaroon talaga ng corona ng bonggang-bongga. Hindi pala international, Malay mo hindi mag-isa pala pa siya Cosmo na siya kundi sa Miss MUPH. Grand Malay mo mag-MUPH International. ulit. So feeling ko mag-Miss Grand muna siya bago mag-MUPH. Ako sabagay mag-MUPH ulit. Feeling ko mag-Miss Grand muna siya bago mag-MUPH kasi wala namang age limit yung Miss Universe. Sabagay. Yung Miss Grand hahabulin niya, nakakaloka. Hmm, Oo. dapat next Kasi year na din. anytime pwede namang sumali si Atisa sa MUPH. Oo, I'm so excited na din talaga kay Atisa. Next na pag-usapan natin, total matapos na ang kanyang reign ngayon sa Miss Earth, Eliana Marie Aduana. Oo naman, puwedeng-puwede talaga si Iliana. Si Iliana Kasi naman ang babaeng 10 times ang winner, ganda sa no? personal, winner talaga. Kung ito yung makakalaban ko sa ano, sa Miss Grand Yes. International, ano magdadalawang isip na ako, 'di ba? Kasi si Iliana, kahit sabihin natin niyang hindi niya nakuha ang Miss Grand International noong 2022 sa Binibining Pilipinas, iba na kasi Iliana Aduana Yeah. ngayon, eh, talagang hasang-hasa talaga. Tapos ito yung klase ng candidate na 'pag Mm. pinahawak mo ng mic, wala na, ano daw, ChatGTP ba yun? Akala mo naka-AI yung sagot, talagang bumibira talaga si Iliana Aduana, eh, 'di ba? Tapos yung beauty puwedeng-puwede, Mm. tapos magaling din siya makisama. Actually siya puwedeng-puwede siya. Eliana Aduana. Yes. So, sa mga nabanggit natin, isa si Eliana Aduana ang aking magiging manok, gano'n. Oo, dahil sinabi mo 'yan, hanggang kay Iliana muna tayo kasi huwag muna nating pag-usapan yung hindi masyadong, hina-hype ng mga fans. Ngayon makakabog sa'yo kung sino yung first three choice mo sa nabanggit natin kung nalalaban sa Miss Grand International. Um, ano, rank ba or tatlo lang? First three. Wala, tatlo lang, walang rank. Oo, sige. Gusto ko si Eliana Aduana, of course, si Anita, and ni Nicole Borromeo, ayan. Oh, kakaiba yung choice mo. Nicole Borromeo, Anita Mm, Gomez, Anita Gomez, at saka Eliana. Iliana Marie Atuata. Kasi, to be honest, itong dalawa, si Iliana at saka si Anita Gomez, mukhang more chances na magjo-join talaga ito. Kaysa kay Mm, Nicole Borromeo. Nicole, Sana gusto hindi mm. Nicole. Sana gusto hindi Nicole Pe Borromeo na mag-join pero sa Miss pero Grand. mukhang okey na siya sa ano, sa internal. Parang okey na yata, parang swak na siya dun. Pero kung papalitan ko man si Oo. Chelsea Fernandez.
Okey. Talagang yun sila talaga yung more chance na mananalo kasi alam na yung capability at alam natin yung mga credential nila at kung paano sila makitungo sa fans na which is yun yung hinahanap ni Angkor Nawan ng bonggang-bongga. Iliana Marie Aduana, Anita Gomez or Nicole Borromeo or Chelsea Fernandez. And yan guys yung choice ni RJ. Hopefully, wishlist niya para sa Miss Grand Philippines by next year. At sana no, mas maaga yung pageant. Hindi naman isasabay sa Oo, Miss Universe Philippines pero sana mas maaga para para baka mapag-train. makapag-train, makapag-prepare sa laban. Kasi ayokong maranasan niya yung naranasan ni CJ na hard CJ. versus overload. Nakakaloka yun. So, ayun guys, yun yung ano wishlist ni RJ sa kanya. Narinig naman ninyo yung kung sino ang gusto ni Mama Sam, narinig din ninyo yung sa akin. So, parang magkakahawig tayo ng gusto. Walang duda. Walang duda at hopefully ma-convince natin sila to join Miss Grand Philippines. Maraming salamat RJ at pinaunlakan mo ang aking wish list na ano, parang tatlo lang na lang natin kung sino pa yung gusto ninyong mai-invite ko. So maraming salamat RJ and ano ang inyong huling masabi sa Miss Grand International at sa mga sasali sa Miss Grand Philippines? Ayan, for Miss Grand International alam natin yung ano, hinahanap na talaga, ganito na yung standard natin, 'di ba? Kasi kailangan talaga, aside sa technical aspects, kailangan mabait talaga yung ating candidate. Kasi sinawat hindi mo yan maano, hindi mo mafe-fake talaga, hindi mo siya mapa-plastic, matalino yan. Kaya nga yumaman ng ganyan yan, 'di ba? Kaya niyang ano, tignan yung isang tao kung fake o real, gano'n. So gano'n, and then sa Pilipino, congratulations kasi nga, naging mabait kayo sa Miss Grand International. Kita niyo naman dahil mabait Yes. tayo, hindi Marunong naman tayo palang magbihave. nega. Oo, marunong babe, tignan mo ang binigay, halos ibigay na nga 'di ba? Ninawa, sadyang matindi lang talaga yung nakaharap natin, si India. Pero kung wala si Yes, India, tama. panalo na tayo 'di ba? Kasi ang hirap Yes. i-ano, ang hirap i-decline talaga ni India, aminado naman tayo dun. So, and sa Miss Grand Philippines, yun sana Totoo. piliin ang deserving talaga na candidate, 'di ba? Wag din sana yung mga surprise. Tas kailangan din natin i-consider din talaga yung gusto ng mga tao kasi siyempre sa Miss Grand importante talaga yung voting diyan. Kasi kung hindi siya gusto ng tao, ba't susuportahan? So, kung ano yung maingay na maingay, doon ibigay. 'Di ba? Kasi hindi naman 'to Miss Universe na Yes. bulatan, Ay, ganyan, yes. 'di ba? So, Mm. talagang may I super voting agree talaga. talaga sa iyo, RJ. I super agree Mm. talaga sa'yo na kung sino yung maingay at gusto ng tao, so yun dapat at saka i-train. Kasi yung Miss Grand kasi parang nakasalalay sa voting yung popularity niya, eh, yung Voting, pagsikat at saka yung pagsuporta oo, at saka sa pagsuporta ng fans. So, kailangan iko-consider talaga yung maingay at saka to be honest, yung being popular na candidate para naman suportahan ng madlang Pilipino ng mm. bonggang-bongga. 'Di ba, Sir Sagot RR ka, sino Vigapria, 'yan? hopefully sa next mo na pagpili ay hopefully sa ano ba tawag dito? Sa pagpili mo ay, mapili mo yung bonggang-bonggang gusto ng madlang people. Ay, maraming salamat RJ at, thank you. Wala kag-isip. Naririnig ba? Yan. Thank you so much talaga ng Ayan. bonggang sa ating interview. Ayun. Yan, maraming salamat sa iyo and this has been Gaisel Ortega and of course, RJ Ignacio ng bonggang-bongga. Thank you so much and Thank have you a din, blessed Gaisel. day sa inyong lahat. Bye! Bye. Ayan. Gano'n lang 'yun, ang bilis naman.